We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Means or stands for focus on Christ. Ang faith nga naga-move sang aton problema, amo ang faith nga naga-focus sa kay Kristo Jesus. And ang ikaduha naton nga letter nga magatun-an subong, diri kita maga-focus subong, amo ang faith nga naga-apply sang pulong sang Dios sa iya nga kabuhi. Ang matuod nga faith may ara sang works according kay James, di ba la? And ang faith dapat ginaaplikar kung ano ang ginahambal sang pulong sang aton nga Ginoo. And basahon nato ang aton nga text sa may James chapter 1 verses 22 through 24. Magatindog kita palihog liwat, basahon naton ang pulong sang Dios. Paggadunganan naton sang basa verse number 22, 23 and 24. Ready? Read. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Mga muyo kita, anay. Langit no namon nga Dios, yari kami Ginoo ang imo nga mga kaanakan sa pagpamati sang imo nga pulong. Ginahanda man namon ang amon nga mga tagipusoon sa pagbaton sini. And Lord, we thank you sang blessing nga imo ginhatag sa amon. Kabay pa Ginoo sa sini nga adlaw, matandog kami sang imo nga pulong kag maintindihan namon ang iya ginahambal. Maplikar namon sa amon kabuhi so that magamit namon sa amon nga pamilya, sa amon nga ministry. Kag bisan ano Ginoo nga trabaho namon sa amon nga kabuhi. Use me, Father, for your honor and for your glory. In Christ's name, amen. Magapong ko ang tanan palihog. Si Apostle James nagsiling nga hindi lang dapat kita nagapamati sang pulong sang Dios. Kung kinahanglan, nagahimo man kita or ginaaplikar na to ng aton mga ginapamatian nga pulong sang Dios. In verse number 23, gin-explain niya kung ano kaimportante ang pag-aplikar sang pulong sang Dios nga aton na pamatian. Nagambal di siya, for if any be a hearer of the word and not a doer, daw kaangay lang siya sang isa ka tawo nga nagkadto sa may mirror, sa may espiyo. Okay, sino diri ng espiyo antes magkadto sa simbahan? Siling ni James, kaangay na siya sang sina nga tawo. Nga gintulok yang iya nga itsura sa mirror, and then may nakita siya nga higko pero wala iya ginkuha. Nalimtan niya lang kung ano ang diferensya sa iya itsura, wala iya gin kayo. Do parehas na bala nga nagkadto ka mo sa doktor, may masakit ka mo, nagkadto ka mo sa doktor, and then ginresitahan ka mo sang doktor kung ano ang bulong, tapos ginkuhaan niyo ang resita, tapos nagkadto sa may butika, ginbakal na ton, pila ka libo, and then pag abot sa balay, aran ang bulong, wala taman gininom. Amo nang butsilingon ni James, sa mga nagapamati, pero wala man gina-apply ang pulong sang Dios. So, subong at tion, hindi naton pagtunaan kung paano mag-apply sang pulong sang Dios. Obvious na ina, nga balana naton kung paano i-apply ang pulong sang Dios. But what will happen if you apply God's Word in your life? Ang taon ta subong kung ano ang matabo kung i-aplikar naton ang pulong sang Dios sa aton nga kabuhi. Anong mabatsagan naton? Anong makita naton? Ano ang maeksperiensyahan naton? Anong kinalain? Kung aplikaron naton ang pulong sang Dios sa aton kabuhi. Number 1,
you will live freely. Ang taho nga nag-aplikar sang pulong sang Dios nga iyagin pamatian, magakabuhi siya nga hilway. Siling sang Psalm 119, verse number 44. So shall I keep thy law continually forever, and I will walk at liberty, for I seek thy precept. Siling niya, ginatipigan ko ang imo nga kasuguan, sige-sige, kag walay katapusan, and then magalakat ako sa kahilwayan. Bangod kay ginalantaw ko, ginapangita ko ang imo nga pulong. Now, ang Bible nagatudlo sa aton nga kung testingan talang, kag tumanon talang, ang ginhambal sang iya nga pulong, manginhilway gid ang aton nga kabuhi. Nakilala niyo ang tatlo ka Hebrew men, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ini sila nga tao, esklabo sila, because ginkwato sila sa ilang nga pungsod, kagindala sa may Babylon. Ginislan gani ilang nga ngalan, di ba? Si Hananiah, Mishael, and Azariah, ginislan sang Shadrach, Meshach, and Abednego because hindi sila hilway. Bandage sila. Captive sila. Karon ini nga taho, ini sila nga tatlo, ara sa malapad nga lugar. Si King Nebuchadnezzar nagpatindog sang image of gold. And naghimo siya sang decree in verse number 5, Daniel chapter 3, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Ini sila nga tatlo, wala sila sang choice, kundi magsunod. Because esklabo sila gani. Kaya ang bisan sino nga hindi magsunod sang sini nga patakaran, ano ang balya? Shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Dakpon sila, kag itagbong sila sa may hornuhan sang kalayo. Now, ibutang nyo binyo kaugalingon sa ila nga sapatos. Ano ihan ang batsagon naton? Nga kung magluhod ikaw sa sina nga time, balaan mo man nga hindi na tsakto, mangakig ang imo nga Dios. Kung hindi ka naman magluhod, hindi ka naman magsimba, dakpon ka naman kag patsyon. No, anong himuon naton? We know the story. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, wala sila nagpahigot sa mando sang hari. Sa malipot nga istorya, gindakop sila, and then ginpainit ang hurnuhan sang kalayo, 7 ka bisis. And then ginhaboy sila. Pero atong mga nagdakop sa ila, kag naghaboy, una pa sila nasunog. Sila nga ginhaboy sulod mismo sang hurnuhan sang kalayo, wala masunog. In fact, ang ginhambal diri nga ginhigta ng ila kamot kag tiil, nga ginhaboy sa may sulod, bound sila. Pero sang nakita ni King Nebuchadnezzar nga sila nga tatlo, bisan baho sang buhok nila, wala sang may napanimahuan, na tingala gid ang ini nga hari. Verse 28, Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him and have changed the king's word. Siling sang hari, ginisla niya ang akon nga mando and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. So, balikan naton, ano
Ano ang mountain? Anong problema sang sini nga tatlo? Patsyon sila. Di ba? Pero bangod kay wala sila nagpahiluway, kay nagsunod sila sa pulong sang Dios according sa Exodus chapter 20, ano ganing first commandment? Thou shalt have no other gods before me. Amo nang ila ginsunod. Kay wala sila nagsunod sa patakaran sang hari, nagsunod sila sa pulong sang Ginoo, ginapply nila ang pulong sang Dios. Sa sining nga tion, nasulbar ang ilang problema. And then they lived with freedom. Nanginhilway ang ilang kabuhi. Verse 29, therefore I make a decree, siling sang hari, that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Way labot nga nasulbar ila problema, way labot nga nahilway sila, nakilala pa ila nga Dios. And may paaman pagid. Siling diri sa verse number 30, and the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. So they gain more freedom sa pungsod nga captive. Sa pungsod nga wala freedom. You see, kung sundon talang ang pulong sang Dios, kung i-aplikar talang ang pulong sang Dios, ang problema naton matabog. That is why ginatawag nga faith moves mountains. Kay kinanglan sang faith para mag-idog ining nga mga problema. Pero ang faith dapat accompanied by works. Kay siling ni James, faith without works is dead being alone. Hindi na mapatihan nga pagtuo, hindi na matudtuod nga pagtuo kung wala sang buhat. So, paano sila naging free? By applying God's Word in their life. Kung isip-isipon, grabe ito ang pag-esklabo sa ila. Wala to sila choice. Pero ginpilit nila ila kaugalingon nga magsunod sa pulong sang Dios. Bisan irresistible ang mando sang hari, kay mapatay sila, ginsunod nila ang pulong sang Dios. No, kadto kita sa aton kabuhi. What are the things sa aton kabuhi nga naga-bandage sa aton, nga nagahigot sa aton, nagagapos sa aton, nga daw mambal naton irresistible? Hindi bala naton ma-resist? Ina balang kung maghuni ang trompeta, mahuni ang iban nga mga music or sound, wala ta choice. Mo ginang weakness ko, wala ko may mo, masunod gid ko. Ano ina sa aton kabuhi? For example, addict ikaw sa computer games or video games. Nagahigot na sa aton nga kabuhi. Ginagapos ya kita nga manginhilway or ang iban abi lulong sa sugal or iban pagid. I don't know sa inyo anong ginaagyan nyo, pero madamo sini, babahi man or lalaki, Christian man or hindi, bandage sa pornography. Or bandage sa sexual immorality or fornication or adultery. Inabla, pastor, mo gina-weakness ko mo nga kung i-text ko sang nubyo ko, sa nubya ko, wala na ko may mahimo, pastor. Papasugot na lang ko. Inabalang kung makita ko sang babae nga siksi, kag puti legs, wala na ko choice, pastor. Madagdag na lang ko sa sala. Tiyan mo ng mga irresistible nga nagahigot sa aton nga mambalta, hindi ko daya kabato. Hindi ko daya kasarang. Siling sang pulong sang Dios, ginhilway kita ni Kristo. Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free.
Ginhilway kita gani ni Jesus sa kamatayon kag impyerno, tapos sa mga sala lang hindi kita niya mahilway. Sila nga, and be not entangled again with the higot nga nagagapos sa aton pagi sa sala. Ginhilway kita ni Jesus. Ang dugo ni Jesus sarang maghilway sa aton sa tanan nga addiction and sexual immorality. Kaya hindi kita kasiling, hindi ko na masarangan. Yes, hindi kita kasarang, pero sarangan sang aton nga Dios kung mag-apply kita sang iya nga pulong. Psalm 119 verse 11. Siling ni King David, "Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee." So ano ang pamaagi ni David para makapalagyo, para manginhilway sa bondage of sin? Among pagsunod sa pulong sang Dios. Gintago igid gani sa iya heart, ginsaulo yagid nangin part na ini sa iya nga kabuhi. Nga every time maghulag siya, ang pulong sang Dios naga-remind sa iya kung ano dapat nga desisyon ang iya nga himuon. Pulong sang Dios. And ang pulong sang Dios, damo-damo na siya detail para makalikaw kita sa bondage of sin. Lantawan niyo bala. In Psalm chapter 1 verse 1, kung may mga bagay nga irresistible nga naga-bandage sa aton, ginatudluan kita sang Ginoo kung ano aton nga himuon. Sila niya, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the godly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Kung balaan mo nga weakness mo na, siling sang Psalm 1:1, hindi ka na da magkadto. Di ba? Hindi ka na da magpalapit. Hindi ka na da magtupad. Hindi mo na pag-agyan. Or hindi mo na gani sa ka lantaw. Likaw ka. Amo nambal sang Psalm chapter 1. In Psalm chapter 101, "I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave unto me." Kung balaan mo nga weakness mo ang pornography, hindi ka sagi ka lantaw sa mga siksi nga baye o kung pelikula nga malaswa. Ikaw ya palagyo. Amo na yung ginatudlo sang pulong sang Dios. Ikaw ya likaw. Di ba lano ang sa pulong sa Ginoo? Hindi ta na masaran batuan ang lust. Mabatuan ta na kung malagyo kita. Kaangay ni Joseph. 1 Corinthians 7:1 and 2. "It is good for a man not to touch a woman." Di ba laan mo naging weakness mo ang babae? Or kung lalaki ka, basta weakness mo lalaki man? Hindi ka dasagi ka tandog-tandog. Mayo gid nga wala sang tanduganay. Verse 2, "Nevertheless, to avoid fornication, let man have his own wife." Kung hindi ka nagigagwanta, pangasawa ka. "And let every woman have her own husband." Ang pulong sang Dios nagatudlo man that abstain from all appearance of evil. Kung balaan ta nga matimtar kita sang sinang nga bagay, likawan ta na. Abstain. When you say abstain, likaw. Untaton sa tanan nga sahi sang kalautan. Amo ina kita mag-apply sang pulong sang Dios. Because lantawan niyo bala ang Galatians chapter 5. Ari medyo mabulubog at ini. Kay ti ang aton topic, applying the Word of God. And wala naman ko iban nga na paminsaran nga mabugat nga kwaon nga mga sala sa aton kabuhi ining mga bagay, the works of the flesh. The Bible says in verse number 19, "The works of the flesh are manifest." Ang tao nga nagapangabuhi sa unod nun, nagapahayag ining mga bagay nga ni. Number 1, amo ang adultery.
nagapakighilawas ka sa hindi mo asawa or bana. Ikaduwa, fornication. Commit ikaw sex nga wala ikaw na kasal. That's fornication. And then uncleanness, tanan nga pagkahigko sa pangunahuna, and the lasciviousness, grabe nga imagination, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. All of this, envyings, murders, drunkenness, revellings. Saling niya, and such like, of which I tell you before, gina-remind sila ni Paul, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Anong ginambal ni Paul? Sila nga ang mga nagahimo sini, wala pa ni maluwas. Shall not inherit the kingdom of God. Di bala kung magbaton ka kay Jesus, mangin-part ikaw sa kingdom of God. Yes. Pero basi hindi tutudtuod ang pagbaton naton. Let's check kung tuttuod ato. Kay mga naghimo sini nga bagay, hindi parte sang ginarian sang Dios. Verse 24, and they, lantawan nyo, because sila, nga iya na ni Kristo, they that are Christ, ginlansang na nila ang ilang mga unod, ilang mga affections and lust. Dapat wala na to. 2 Corinthians 5:17, ano gani? If any man be in Christ, he is a new creature. Dula na tani-tanan because ginhilway ka na gani ni Jesus. And there are indications that you are still not in Christ kung amo gyapon ining aton nga ginahimo. Antuan niyo bala ang ginambal ni John sa may 1 John 3:6. Whosoever abideth in him sinneth not. Ang bisan sin uman nga nagaupod, nagatabid, nagapangabuhi kay Jesus, kay Christ, wala nagapakasala. Whosoever sinneth hath not seen him, nor or neither know him or experienced him. Nantawan nyo ni bilang word nga sinneth. Dua ini ka word rin na nakabutang. When you say sinneth, it means keeps on sinning or living in sin. Ginatawagin na nga present progressive tense. Kaangay mo na siya sang word nga cleanseth. The blood of Jesus Christ cleanseth. It means keeps on cleansing. Sige-sige. So, gina-explain din ni John, ngang ara na kay Kristo, wala sila nagasigi sang pagpakasala. Lain na iyang ginambal nga, hindi nagid sila makasala sa wala nagasigi pakasala. Kita niyo yung diferensya? Makasala ikaw, pero hindi mo pagsigihon. That is why, kung ginbaton mo si Lord Jesus Christ, ang Lordship yaara, marepent ikaw. Wala na ginasigi, ginahinulsulan. So ang iya sang Dios, iya ni Kristo, wala siya nagapangabuhi sa sala, wala iya ginasigi ang ginimo iya nga sala. Ina sa mga taho nga ara kay Kristo. 2 Corinthians 3:17. Nantawa bala ka klaro sini nga verse. Now the Lord is that Spirit. Ang master nga na, nga ginbato naton, amo man na siya ang Espiritu nga nag-indwelt sa aton. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is liberty. So ang question rin, do you have the Spirit of God in you? Kay kung anak ikaw sang Dios, kung may Espiritu ikaw sang Dios,
Hindi ikaw magapos sang sining nga mga sala or addiction. You will live in freedom. Jesus said in John 8:36, "If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed." Hilway gid ikaw sa matud-tuod. Wala sa may nagagapos sa imo nga sala. Wala sa may naga-bandage sa imo nga kabuhi. Now, number 2. Anong matabo sa aton kung gina-apply naton ang pulong sang Dios? You will live safely. Ang kabuhi mo ara sa safe or safety ikaw. Siling diri sa Proverbs 30 verse 5. Every word of God is pure. Tagsa ka pulong sang Dios putli. And He is a shield unto them that put their trust in Him. Kung ginaplikar ta ang pulong sang Dios, mga utod, ang pulong sang Dios amo ini ang magataming sa aton nga hindi maguba ang aton nga kabuhi. Hindi kita mahuyan. Hindi magkabikos-bikos ang aton nga kabuhi, hindi maguba aton pamilya. Amo ni siya nagahalong sa aton, nagabutang sa aton sa safe nga lugar. In Daniel chapter 6, we know the story of Daniel. Ginhisaan siya sang iyang nga mga upod nga mga politiko. Siguro, kay may project sila nga flood control, and then gusto nila pasakaan ang presyo, may insertion sila, si Daniel hindi magpasugot. Siling nila, ano ang weakness ni Daniel, nga mahimuan ta siya sang pamaagi para mapatay ta sa? Okay, ang iyang nga weakness, gapangamuyo na siya 3 times a day. Himuan ta na decree, kag ipapirmahon ng hari, nga hindi na pwede ka pangamuyo sa sina nga mga binulan. And then ginpirmahan sang hari. Wala man tuyo kabalo ang king nga ginatuyo nila gali si Daniel. So napirmahan na sang hari. Karon si Daniel nakabalo. Nga amo na to gali ang matabo sa iya. Verse number 10, now when Daniel knew that the writing was signed, anong yagini mo? He went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Kung ano ang ginhimo iya sang una, ginhimo iya man gyapon padayon. Ginabrihan niya pa iya bintana para makita na gid siya nga nagasunod siya sa iya nga Dios. Wala siya nahadlok. Wala siya nagpahigot sa decree sang hari. So anong natabo? Gindakop si Daniel kag ginbutang sa lungib sang leon. Kung ikaw abi ibutang sa lungib sa mga ido, ido na lang ha, ido. Anong mabatsyagan nyo? Si Daniel sa lungib sang leon, sa mga ginaistaran sang leon nga gutom. But look at Daniel. Kakalmado sa iya. And then, pagbutang to kay Daniel, si Daniel at peace. Ang hari nga humok iya nga ginaigdaan, hindi katulog. Silang ano na to si Daniel man, buhi pa to sa ihan, di siya katulog. Wala siya katulog, bilog nga gabi. And then aga pa, nagdalagan siya kay Daniel, and then ginlantaw kung buhi pa si Daniel, miguway sila ni Daniel eh. And then, ginpangita iya si Daniel, Daniel, okay ka pa? Siling ni Daniel, ay, King. Bible study kami di sa mga leon ah. Relax na relax si Daniel. Verse number 23. Then was the king exceeding glad for him.
Kagina ang problema, ihaboy siya sa may lungib sang leon. Ang problema ni Daniel, ang iyang mga politiko nga, upod, nga kontra sa iya. Subong, nagbaliskad ang paya. And commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him. Wala gid siya ginkaros ang leon. Amot gindilapan to sa, pero wala gid siya na pilasan. And then siya lindiri, because, what? Because kay nagplagyo-plagyo sa, nagtakla sa, because he believed in his God. Gintuman niya ang pulong sang Diyos. So by applying the Word of God, there is safety for those who don't live in jeopardy. Atoya ang iban nga mga tao, verse number 24, and the king commanded, and they brought those men which had accursed Daniel. Atong nagkontra kay Daniel, they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives, and the lions had the mastery of them, and break all their bones, o galagapok, gragumo, in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Wala pa sila kalambot sa dalom, ubos na sila sa leon. Ginkaon gid sila sang leon. Why? Wala sila nagtuman sang pulong sang Dios. And then may paaman pagid. Verse 26. Siling sang hari, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. Dapat ang tanan nga nasakupan ko sa akong ginarian, magakurog sa Dios ni Daniel. For he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Nakilala pa ang Diyos ni Daniel bangod kay nagsunod siya sa pulong sang Diyos. Ting mga tao nga wala nagsunod sa pulong sang Diyos, nabutang sa delikado ilang nga kabuhi. Nga nadakpan si Samson. Sa inyo, abi. Amo to ka kusog sa iya. Amo to ka pagsik kay Samson. Amo to ka eksperyensyado sa iya sa away sa kontra niya. Dakpan pa sa. Madakpan to sa iyan kung wala siya nag-live-in. No? Digto sa pirmi, kakadto Tibalaan na siya sa mga kontra. Adra na siya kaya may upod na da siya. Dakop gid siya Dakop gid siya. Pag dakop siya iyabaw, ginlukat iya nga mata. Kag hindi na siya kakita. Judges 16:21, but the Philistines took him and put out his eyes, ginkuwa gid iya nga mata, and brought him down to Gaza. Amo na guro ginahambal nila nga love is blind, no? E kun maluyag ka, daw gaminango ka, gabulag ka blaw. Application. And bound him with fetters of brass. Baw ginpaubra si Samson. Gintorture sa, ginpaubra sa, ginhimuslan sa. Muna kung ligluyag ka sa isa ka tao, nga hindi iya sang Ginoo, baw paubrahon niya lang ka na nga paubrahon, pantuson niya lang ka na nga pantuson. Yes. Amuning kabuhi ni Samson. Proverbs 29:1, he that is being often reproved. Kung sa aton pa, siya nga pirmi ginasaway, kag nagapatig-ah, sang iya nga tingkoy, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. It means, mag-abot ang judgment, maguba kagid, kag wala na gidya sang iban pa nga solusyon para makabangon. Wala na sang remedyo nga makahiyo.
Subot silingon sa mga anak sang Dios, sa mga alagad sang Dios, may bakol gid ya sa mga dungol. May bakol ginaya. Madakpan gid kita sa aton nga sala, mahuy-an pa kita. Dumduman ko sang una, kada puli ni Papa, kada Sabado, may alkansiya kami ng nablang baboy-baboy na bla. Yung piggy bank, nausar na sang una pa. So may buslot sa buli. Kada puli ni Papa, ang tanan niya nga sinsilyo, ginadasok niya da, kisa mga papilon pa ginadasok niya. Galing pag-ubraya kon Lunes, ginakatuan ko man ka ginakuot. Gina-computer naman ni Bad Steve. Pila na kabulan, amo na ginahimo ni Papa. Sila niya, buksan tang imong alkansiya, damo na to go, puno na to go. Grabe kulba ko eh. Tapos gid. Kadto kay Mama, panago-nago kay Mama, paglantaw ni Papa. Di nga akon nga ginpamutang de. Mukuway ko kabalo pa. Anong way ko kabalo? Sila ni Mama, bala ka di mo ya, ikaw to ya. Ginbayaan ko ni Mama. Ginguyod ko ni Papa. Ginsulod sa kwarto. Abi ko bakulon niya lang ko. Wala gali. Sila niya, ubaha ang tanan mo nga bayo as tabrip. Ubangin pa ubaya ko. Galibion ko, hindi na ko pa paubaya gid ko, uya-uya ako. Dako na ko to. Mga grade 5 ko. Pag uba, bakol. Kag hindi ko gid malipatan ang ginimo iya sa akon. Pero dinungol gyapon. Salamat sa Ginoo, wala na. Ang tudtuod, kag mapinalanggaon nga amay, bakulon niya gid kaya. Kay disiplinahon niya ka. Kung righteous ikaw nga tatay or ginikanan, disiplinahon mo imo anak. And ang aton nga Dios, He is a righteous Father nga magadisiplina sa aton nga mga kadungulan. Amo nambal sang pulong sang Ginoo that be sure your sin will find you out. Ambot silingon siya gali, siguraduhon mo ang imo nga sala among magpakahuya sa imo. Madakpan gid tayaton. He said, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." It means hindi mo madayaan ang Diyos. Kung ano tong ginhaboy mo, ginsabog mo, amo ginang anihon mo, walang labis, walang kulang. So better nga magsunod kag mag-apply sang pulong sang Dios. Romans 2 verse 8 pakadto sa 11. But unto them that are contentious, it means sa ilang nga sige-sige man gyapon, padungol, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also the Gentiles. Wala pili. Mapabata ka man sang Ginoo, o kung hindi ka bata sang Ginoo, Hudiyo ka man or Hintil, tanan, may bakol. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Ang mabatian nyo na bala permi, ining akon nga problema, trials lang niya. Testings lang ni. Testings kung faithful ikaw. Pero kung dungol ka, bakol gidya eh. Bakol ginaya. Hindi niya nga mga trials lang. Dugay na tayo ginabakol, wala man tagyapon gabag-o. For there is no respect of persons with God. Wala yapili ang Diyos. Wala yapili ang Diyos sa aton. Mabutang lang ta sa safety kung gina-aplikar ta kag ginatuman ang pulong sang Dios. Ang bali Jesus, Matthew 7:24, ang bisan sino nga nakabati sang akon ginapanghambal kag ginatuman nila, gin-apply nila. Ipaanggid ko siya kaangay sang maalam nga tawo nga nagpatindog sang iya nga balay sa ibabaw sang bato.
Nag-abot ang ulan, nagbaha, naghampak ang mabaskog nga hangin, kag nag-igo sa iya nga balay. Kag siya wala mapukan, bangod kay napundar ini sa mabakod nga bato. Anong mabakod nga bato? Kung ginatuman ta ang mga pulong nga ato na pamatian. Pero sa mga taho nga nakabati, kag wala nila gintuman, ginpaanggid ko siya sa isa ka buang-buang, nga nagpatindog sang iya nga balay sa ibabaw sang balas. Nag-abot ang ulan, nagbaha, naghampak ang mabaskog nga hangin, kag naigo ang ina nga tawo. And great was the fall of it. So hindi gid taya safety. Hindi gid taya safe kung wala naton gina-aplikar ang pulong sang Dios. Ara sa pulong sang Dios ang pag-apply sini ang makadalasang safety sa aton nga kabuhi. And number 3, anong matabo sa aton kung ginatuman ta, gina-apply ta ang pulong sang Dios? You will live victoriously. O tanan kita nga mga anak sang Dios, gahandom nga manging victorious kita sa aton nga kabuhi. Di bala? Mga kabataan, eskwela kamo halin sang elementary hasta sa grade 12 plus pagid sa college. Sa anong rason? Gusto niyo maging victorious. Ang mga ginikanan ga pulaw bugtaw, ga overtime para mag-victorious ilang nga negosyo. Ang mga young people naton, nagapagwapo, kay gusto nila makakita sa ila life partner, kang ila relationship manging victorious. Amo ning ginatudlo sang pulong sang Dios. So kung gusto ta mangin victorious, apply ang pulong sang Dios sa kabuhi. Joshua 1:8, sila niya wala na sang iban pa nga formula sa victorious life. Amo ining pulong sang Dios. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do. Ubrahon mo gid. According to all that is written therein. Ang tumano naton, hindi lang nga magpili kita, kundi tanan gidya tumanon ta. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hindi lang success sini nga kalibutan ang ihatag sang Dios sa mga nagatuman sang iya nga pulong, kundi good success, success nga halin sa Dios. Nantawan niyo ba lang ang kabuhi ni Joshua? Kung paano siya naging successful. Si Joshua may dako nga problema. Kinanglan nila mag-agi sa may Jericho para makakadto sila sa promised land. Apang, ang lugar sang Jericho, perti kabakod. Tag-as ang ilang nga pader. Bakod-bakod ang ilang nga army. May chariots o brass sila. Tiday Joshua ya, mga Israelites ya, mga laborer to sila ya sa may Egypt. Amo nang ilang mountain nga tubangon. So dako ang problema ni Joshua. Pero ara sa pulong sang Dios ang solusyon. In Joshua chapter 6 verse 2 and 3. The Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho. Hatag ko sa imo kamot ang lugar nga Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor, and he shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. In verse number 4, and the 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priest shall blow with the trumpets.
Verse 5, "And it shall come to pass, that when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up, every man straight before him." Ang solusyon sang Dios, hindi ka mo magsulong kag ibumbahon nyo ang pader. Ang solusyon ko, sa isa ka adlaw, upod yung 7 ka pare, ang 7 ka mga horns, ram's horns, libot ka mong kaisa. Himuon nyo na hasta sa ika-6 nga adlaw. Sa ika-7 nga adlaw, libot ka mo kapito. And then, huypan nyo ang ram's horn and magsinggit ka mo tanan-tanan. Kag ang mabakod nga pader, mapudpud. Flat. Amo nang hambal sang Ginoo sa iya. So ginsunod ini tanan ni Joshua. Tanan nga detail sa ginambal sang pulong sang Dios. Verse 20, "So the people shouted when the priests blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city." Natuman ang ginpangako sang Dios. For example, sa ara na sila sa ika-7 nga adlaw, tapos naglibot sila ka-7. Tapos wala pa to yan naghuyop trompeta ang mga pare, may nagsinggit na nga tawo. Ano natabo? Pirdi sila. Pirdi sila. And katiling alahan de, nga ginapalibot sila sang Ginoo sa isa kadlaw ka isa. Ano yan ginahambal sa mga tao sa ila? Kung ikaw biara sa may sulod Jericho, ikaw army, ano sila, masulong ni sila, naglibot pa lang to sila, nagbalik, wala gali, law. Ika-2 adlaw, masulong sila. Wala man nagsulong, nagpuli man. Asa sa kay ika-5 nga adlaw, ika-6 nga adlaw, wala man sila gali, nagsulong. Isiling sa mga nagalibot, ano man yung ginauwi mo, taman do, ay manipulos. Tapos malibot, pagid tabuas, iliwat-liwaton tapagid. Now, ano ning application, mga utod ko? Kung ano ang ginapahimo sang Dios sa aton, kag wala iya man lang kita ginapauntat, sige halang. Sige halang ginapahimo sang Dios sa imo. Kay kabalo ang Dios sang iya ginamando sa aton, kabalo gina siya sang iya ginahambal sa aton. In Galatians 6:9, "Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Ano na subong ang ginasigisigi mo himo, kag ginapahimo sang Dios sa imo, nga dumauntat ka na. Kung ginahambalan ka sa Ginoo, pangamuyo lang ang pangamuyo. Pray without ceasing. Sigiha lang. Kung wala may matabo, sigiha lang gyapon. Kaya kung hindi na paghatag sang Ginoo, may gakatabo na sa imo. Gina-change sang Dios imo nga karakter nga mag-yield sa iya kag mag-humble. In due season, we shall reap if we faint not. Every Wednesday katalaka magkadto di. Every Sunday katalaka. Alin kami tuya sa buhang layo. Mailis kagid, maligo kagid, tapos mapagwapo kagid, tapos madrive kagid pakadto di, kalayo, magasto kagid sang tsimpo, sang gasolina, and then mabalik naman to. And then makadto naman di, mabalik naman to. Okay lang kung lapit amon balay. Kabudlay. Pero sigiha lang. Sigiha lang. In due season, we shall reap if we faint not. In Joshua 11 verse number 15, no wonder nga naging successful si Joshua, naging victorious sa lantawang ginambal diri. As the Lord commanded Moses, his servant, so did Moses commanded Joshua. And so did Joshua. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. Wala iya ginpabayan nga wala siya, niya gintuman ang tanan nga ginmando sa iya. Gintuman niya ang tanan.
Tingala lang ko, ano ihan ang kabuhi ni Joshua kung wala siya nagsunod sa pulong sang Dios? Ano yan kabuhi ta subong kung wala ta nagsunod kay Jesus? Ginapaminsar ko, isa ginamangkot, kasi love, ano yan kabuhi ko subong kung wala ko nagalagad sa ginuman. Okay, kuguro sang sayon, wala sa may masinabad. I don't know. Hindi ko ma-imagine kung siguro mabuhi man ko, siguro kasarang man ko magkaon 3 ka beses sa isa kadlaw, pero hindi kaangay sinisubong nga ginagamit kita sang Dios. Hindi kaangay sinisubong nga victorious aton kabuhi. Yes, may problema, may problema. Amo na gani may problema, kaya ang tanan nga problema masulbar, that is why nangin victorious kita. Hindi man kita mangin victorious kung wala problema nga nagaabot. Nagets nyo? Hindi kita maging victorious kung wala pagtilaw, kung wala trials, kung wala sang dagko nga mga testing sa aton kabuhi. May nadumduman ko nga isa ka pastor dito sa Negros. Ina nga pastor, ka-gifted gina sa iya magwali, kay kung mamati ikaw sa iya magwali, hindi ka maguntat kadlaw. Kilala na ni Badray. Pero, nag-attend kami to camp sa una sa ila, kadamo sa mga kabataan, pero nabalitaan ko ang ina nga pastor, may kirida. Ang iya kirida, gindalaya pa sa iya balay, nagdumugay pa sang iyang asawa. And sa ulihin, nag-separate sila sang ilang asawa, and then, pila ka tuig, nabalaan ko ang iya nga bata, nga dalaga, nagkadto sa may Boracay, nagapahold sa mga kano. Amo na bala ang successful nga kabuhi? Amo na bala ang victorious nga kabuhi nga gusto naton? Hindi kabayad. Siling sang 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kung nagasunod kita sa pulong sang Dios, kung gina-apply naton ang ginambalya, siling niya ang aton Ginoong Hesukristo nagahatag sa aton sang kadalagaan. Victory is on our way. Ara na, through our Lord Jesus Christ. Masarangan tana. Tanan nga mga bandage sa kabuhi. 1 John 5:4, for whatsoever is born of God, it means bisan sino nga nataho na sa panimalay sang anong balya? Overcometh the world. Masarangan niya ang ining kalibutan. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Faith moves mountains. Kinanglan lang nato ni aplikar ang pulong sang Dios so that we will live a victorious life. In Revelation 17, si Jesus magabalik liwat. And ang 10 kings nga wicked magakontra sa iya. In verse number 14, they shall make war. It means, ang 10 kings gani, mag-aaway kay Jesus nga magabalik, make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. Si Jesus magadaog sa ila, magapirde sa ila, for He is Lord of lords and King of kings, and they that are with Him are called and chosen and faithful. Ang upod ni Jesus, amotong ginpangtawag niya, ginpangpili niya, kag ang mga nagaaplikar sang pulong sang Dios, mga matutom, among magadaog upod sa iya. O tanan kita diri mga anak sang Dios maghandom, nga mag-aplikar sang pulong sang Dios sa aton kabuhi, so that we will live victoriously. So what will happen if you apply God's Word in your life? Number 1, you will live freely.
Hilway ikaw sa sala. Hindi na kasarang nga maghigot kag magapos sa imo ang addiction. You will live safely. Ang ikatatlo, you will live victoriously. Balik kita sa aton nga question kay na, what is the difference between knowledge and wisdom? Ang knowledge is the information acquired. Ina ba lang may nabalaan ka? Gintipon mo sa ulo mo? Yun sa ulo mo. Nabatian mo ang pulong sang Diyos? Nabatian mo ang wali? Nabatian mong laygay? That's knowledge. Information acquired. But wisdom is the application of knowledge. Ang kaalam, unang nabatian mo, kag nasa ulo mo, gin-apply mo. That is why wisdom, because you are wise. So you are not wise because of what you know. You are wise because of what you do. You are wise because of what you do. Let us pray. Our Heavenly Father, nagapasalamat gid kami nga may putli kami nga pulong nimo nga ginasunod sa amon nga kabuhi. Lord, buligi kami nga i-aplikar namon ini. Hindi enough nga nagsimba kami kag hindi enough nga nag-memory Ginoo or damo sa mga bersikulo, damo sa mga Bible stories or Bible characters ang amo nakilala kag nahibaluan. Ang pinaka-importante sa tanan, gina-aplikar gid namo ng imo nga pulong. Because hindi matudtuod ang amon nga pagtuo kung ang imo nga pulong wala namon gina-put into action. Ginoo, maluoy ka sa amon. I believe amo gid ni ang amon nga problema sa amon nga kabuhi. Kung kaisa kadamo sang kagamo, kadamo sang hindi maayo nga gakalatabo. Kung damo sang discouragement, damo sang mga balatian gaabot sa amon nga kabuhi, Ginoo, kag hindi masulbar-sulbar. Gusto namon success, gusto namon blessing, pero nabudlayan ikaw mag-bless sa amon nga kabuhi. Kung wala namon gina-aplikar ang imo nga pulong. Lord, kaming imo nga mga kaanakan, nagapangayo gid sang power of the Holy Spirit nga magahinulsol kami sa amon nga sala, maga-repent kami, kaya maga-change kami sang amon nga mind and change of ways sa bag-o Ginoo nga kabuhi. We should apply the Word of God in our lives. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen and amen. We praise for